Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Mula po sa amin ng ating butihing Kora Paroko, Father Seldon, at ako po na kanyang katuwang na pari, Father Jami, kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpala, mapayapa at mabiyaya na pagdiriwang ng bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. Pakibati po ang katabi, Happy New Year. At sa biyaya ng ating pagkakatipon-tipon, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Be with Jesus always. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko po alam kung merong ganitong tao sa inyong mga tahanan. Pero sa tuwing sumasapit, ang unang araw ng taon, nung ako po ay bata pa, ay meron pong umagang-umaga pa lamang ay umaalingaw na ang kanyang boses sa amin. Habang ang lahat ay tulog pa dahil pagod at puyat, ang unang boses na naririnig ko nung ako'y bata pa, kapag dumagating ang ganitong mga tagpo, ay walang iba kung hindi ang boses ng aking lola. Ang boses ng aking lola na paulit-ulit na nagsasabi, "Gumising na kayo at tayo'y magsisimba." Hindi ko po alam kung ganyan ang mga kasama ninyo ngayon sa inyong mga bahay. Pero nung ang lola ko'y malakas at nabubuhay pa, lahat ng kwarto'y kakatokin, lahat kaming magpipinsan ay gigisingin, at pupunta pa yan sa sala, uulitin ang kanyang litanya. "Magbihis na kayo, tayo'y magsisimba, bahala kayo, maghapon kayong nakahilata, buong taon kayong nakahilata." Ganyan na ganyan eh. At idadagdag pa yan, "Bahala kayo pag hindi kayo nagsimba, pero kapag inuna mo ang Diyos, sigurado hindi kang magsisisi talaga." Hindi ka magsisisi talaga. Mga kapatid, sa pagharap po natin sa bagong taon, marahil ang tanong ng bawat isa sa atin ay ito: magiging ano kaya ang taong 2026 sa akin? Magiging ano kaya ang taong 2026 sa buhay ko? Marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong magating, marami tayong mga mitiin. Kaya nga makakakita ka ng mga posts ngayon sa social media ng hashtag ay "Be Good to Me 2026". Meron pang mga ibang posts na nagsasabing, "Akin ang taon na ito." Kapag kasama yung kanilang jowa, yung kanilang partner, sasabihin, "Amin ang taon na ito." Talagang inangkin na. Ay pagkakadamot. Ayaw ibigay ang taon sa iba. Parang sa kanila lang ang taong 2026. Mga minamahal na mga kapatid, katulad po ng mga aral na itinuturo sa atin, nabanggit ko din kagabi, nananatili pa rin naman ang katotohanan na kahit anong gawin natin, wala tayong katiyakan at kasiguraduhan kung anong pwedeng mangyari sa atin sa taon na ito. Pagbalik-balik na rin man natin ang katotohanan, kahit napakaraming prediksyon, mga hula ang maririnig natin sa mga darating na araw, tungkol sa kung ano-ano mang mga bagay, ay babagsak at babagsak pa rin tayo sa katotohanan na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Taas nga po ang kamay ng alam na ang mangyayari sa kanya sa mga darating na buwan sa taong ito. Meron ba? Pag nagtaas kayo ng kamay, ay dudumugin kayo. Magtatanong na ang bawat isa sa inyo, ay wala naman. Walang nakakaalam. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron pa rin tayong pwedeng panghawakan. At ano ang katotohanan na iyon? Ang katotohanan na merong Diyos na hindi nagpapabaya, na hindi nangiiwan, hindi nagkukulang, hindi tayo kinakalimutan, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan. Amen? And yes, my dear friends, we do not know what will the new year brings us. But what we are certain of
is that when the new year comes, God is already there. Bago pa man sumapit ang pagpapalit ng taon at sa pagbubukas natin ng taon na ito, isa ang sigurado natin. Kasama natin ang Diyos. Nauna na ang Diyos. Nandirito ang Diyos. Kaya nga katulad ng sinasabi ng aking lola, batid ko ng bawat isa sa atin, gustong maging tama, maganda, at mabuti ang simula ng kanilang taon. Kaya nga ho kayo nandirito ngayon. Taas ang kamay na gustong maging maganda at mabuti at tama ang taong ito sa kanila. Oh, di ba? Hindi pa nga tapos ang taon, tanong ay may nagtataas na sa inyo. Gustong maging tama, mabutit, maganda. Anong ginagawa ninyo ngayon? Kaya kayo nandirito, kung tutuusin, mas masarap pang ang matulog pa eh. Mas masarap pang humilata. Nahugasan nyo na ba ang mga dapat hugasan? Hindi pa daw. Ang dami pang lilinisin sa bahay. Pero kayo'y nandirito dahil alam ninyo at batid ninyo, gusto ninyong unahin ang Diyos. Inuuna ninyo ang Diyos. At tayo nagpupuri, nagpapasalamat, at nagtataas ang ating mga panalangin sa Kanya dahil alam natin, siya ang magbibigay sa atin ng biyaya at pagpapala. Amen! Ngayong unang araw din ng taon na ito, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. At alam po ninyo, kaugnay ng aking mga unang binanggit, binibigyan tayo ng inspirasyon mula sa halimbawa ng mahal na ina kung paano nga ba natin dapat simulan, dapat salubungin ang taon na ito ng 2026. Papaano nga ba? Simple lang ang sagot, pero kailangan nating panindigan. Ang sagot ay ito, dapat palagi nating kasama si Jesus. Yun laang. Dapat palagi nating kasama si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, isama mo si Jesus. Sapagkat nandiyan naman palagi si Jesus ang problema, tayo mismo ang ayaw siyang isama sa mga ginagawa, sa mga pinagpapasya natin sa buhay. Sa ating ebanghelyo, narinig natin kung paanong inilarawan ng tagpo na kung saan nung dumating ang mga pastol, nakita nila mismo ang kanilang hinahanap, si Maria, si Jose, at ang sanggol na tagapagligtas. Halimbawa lamang iyon na si Maria ay laging kasama si Jesus. Buong buhay niya, palagi niyang kasama si Jesus. At ito po ang magandang halimbawang iniiwan niya sa atin. Be with Jesus always. Yan lang. Yan lang ang ipapabaon ko sa inyo sa ating pagninilay sa hapon na ito. Dapat palaging kasama mo si Jesus. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man ang pagkakataon. Sa hirap man o sa ginhawa, sa dusa man o ligaya, sa mga mabibigat o magagaan na sitwasyon, sa mga mahihirap at mga matitiwasay na sandali ng ating buhay. Sa lahat ng iyong iniisip, sa lahat ng iyong nararamdaman, sa lahat ng gagawin mong desisyon, isama mo si Jesus at sigurado, hindi ka magsisising talaga. Mga kapatid, kung gusto ninyong maging mapalad ang taon na ito, simple lang ang gagawin. Hindi iaasa ang ating buhay sa mga prutas na nasa hapag. Hindi iaasa ang buhay sa mga kulay ng damit na inyong suot. Madaming nakapula ngayon. Yan ba ang color of the year? Hindi naman. Puti. Maraming nakaputi ngayon. Yan ba ang color of the year? Hindi rin. Kaya ako tinatanong, baka naman yan ang suot nyo kahapon, kagabi, at ayan din ang suot nyo ngayon. Hindi inaasa ang pagiging mapalad sa mga paputok
sa ingay na ginagawa ng bagong taon. Hindi inaasa ang pagiging mapalad sa pag-iingay ng kung ano-anong mga bagay, katulad na lamang ng mga motor ng paikot-ikot sa subdivision. Ang tawag nga doon, naka-open muffler. Open, ano nga tawag doon? Muffler, tama ho? Hindi ko kasi alam. Basta, siguraduhin nyo, bago kayo mag-ingay, yung motor nyo hindi hulugan. Pagkakaingay-ingay na, kapag yan na may nasira, at sinong kawawa? Kapag kayo na aksidente, anong gagawin? Magpo-post sa FB, manghihingi sa GCash. Wala namang problema doon. Pero dapat hindi kasi doon nakatuon hindi kasi doon nakatuon ang ating mga sarili. Huwag nating iasang pagiging mapalad sa pagtalon sa bagong taon. Sino sa inyong tumalon kagabi? Talaga naman kahit senior ay may natalon pa, ano? Mga kapatid, lilinawin ko lang, ang tradisyon na yan, hindi pala yung tradisyon, ang pamahiin na yan ay para tumangkad daw. Pag ikaw ay senior, mga 30 na, abay, bakit ka pa tatalon? Hindi ka natatangkad. Hindi din lalaglag ang taba mo dyan. Ang dami-dami nating ginagawa kapag bagong taon. Pero mga kapatid, simple lang ang iiwan ko sa inyo. Gusto mong maging mapalad? Yes or no? Yes. Gusto nyong maging mapalad? Yes or no? Yes. Ito ang gagawin natin. Sasamahan natin ng pagsusumikap, ng pagiging masipag, ang diskarte sa buhay. At higit sa lahat, isasama natin si Jesus sa araw-araw. Amen? Uulitin ko. Sasamahan natin ng sikap, ng sipag, ang mga diskarte natin, at isasama natin si Jesus sa araw-araw. Sapagkat anuman ang gagawin natin, kung tayo lamang, hindi natin ito kakayanin. Pero sa tulong, awa at grasya ng Diyos, maaring mapagtagumpayan, maaring marating ang mithiin, magkaroon ng katuparan ang hinihingi sa buhay. Sapagkat sabi nga ni San Pablo, Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things in Christ who strengthens me. Huwag mong solohin, kapatid ko, hindi mo yan kakayanin mag-isa sa buhay mo. Anuman ang dinadala natin, anuman ang haharapin natin, isama ang Diyos, ipaubaya sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos, at sigurado, lalangoy tayo sa napakalawak na dagat ng biyaya at pagpapala sa buhay na ito. Sa pagtatapos po ng aking pagbabahagi, naalala ko po, last year, yung ibinigay kong exam, na prelim exam, sa mga tinuturuan kong seminarista sa ating college seminary. Bonus question ang aking ibinigay. At ano ang bonus question na iyon? Ang tanong ko'y ito, sa kantang Leron-Leron Sinta, alin ang mas masakit? Yung nabali ang sanga o yung humanap ng iba? Pagkaganyan ng mga bonus question Uulitin ko Sa kantang Leron-Leron Sinta, alin ang mas masakit? Yung nabali ang sanga o yung humanap ng iba? Pero meron yung kaduksong. Explain your argument using philosophical reasoning appropriate to student studying philosophy. Abay, nakikita ko yung mga seminaristang tinuturuan ko napapakamot sa hindi makate. Sabi nga nung isang nagsasagot, si Father naman, nagbigay pa ng bonus question. Para kaming pinapahirapan. Iba't iba ang kanilang sagot. O kung kayo naman ang tatanungin, nabali ang sanga o humanap ang iba? Iba't iba din ang kanilang sagot. Pero merong isang sagot na pumukaw sa aking damdamin. At talaga namang hindi pwedeng hindi mo ibigay yung bonus.
dun sa tao o dun sa seminaristang sumagot. Ang sabi niya, pagkatapos niyang pumili, ang pinili atay humanap ng iba. Pero pagkatapos nun, ang sinabi niya ay ito, Father, ang pinakamasakit sa lahat na pwedeng maranasan ng tao ay ang karanasang malayo siya sa Diyos. Ang karanasang hindi niya kasama ang Diyos. Hindi dahil ayaw ng Diyos, kung hindi tayo mismong tao ang pumili nito. Pag-isipan niyong mabuti, alin ang mas masakit? Nabali ang sanga, humanap ng iba, o yung alam mong malayo ka sa Diyos, hindi dahil ayaw niya, kundi ikaw mismo ang pumiling lumayo sa Kanya. Mga kapatid, sinisimulan natin ng tama, mabutit maganda ang taon na ito. Oo, wala tayong kasiguraduhan, wala tayong katiyakan, pero gamit ang halimbawang ipinakita ng mahal na ina, tunay na tayo'y makakadiskarte ng mabutit maganda dahil alam natin kung sino ang dapat nating isama. Kaya ang magandang tanong natin ay ito, hindi ang tanong na ano kayang mangyayari sa akin sa taong 2026. Kulang ang tanong na iyan. Ang magandang tanong na patuloy ninyong pagnilayan ay ito, ano ang pwedeng mangyari sa akin sa taong 2026 kapag hindi ko isinama si Jesus? O mas pagandahin natin, ano ang pwedeng magandang mangyari sa akin kapag sinama ko palagi si Jesus sa araw-araw ng aking buhay sa taong 2026? Pag-isipan yung mabuti. Pag-isipang mabuti at baguhin natin ang ating mindset. Hindi ba't sabi, bagong taon, bagong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, magbagong buhay ka na. Ayan, diinan mo, lalo tigit kung yan ay iyong asawa, lalo tigit kung yan ay iyong anak, lalo tigit kung yan ay mahal mo sa buhay. Magbagong buhay ka na. At isa sa mga babaguhin natin ay ang ating pag-iisip. Maglakbay tayong kasama si Jesus. Let us journey with Jesus. Ang paalala sa atin, gusto nyo bang maging mapalad sa taong ito? Yes or no? Ay simple lamang. Sipag, diskarte, pagsisikap, and lastly, be with Jesus always. Amen.